National Park. So muli, sama-sama po tayo mag-enjoy dito sa Alaminos City. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat mati epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisan kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pao di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo! Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman ricado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. DWIZ. Todong balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Oras po natin, ganap na alas 5:25. Maraming salamat sa Pinoy Gising, kay Drew Nasino at kay Charmaine Alarmain. Okay mga kaibigan, welcome po sa programang Todo Balita at Komentaryo. At dadako na tayo kaagad sa ating mga lokal na balita. Pero nyo po tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ayan, Pinoy Gising yung unang programa. Pinoy Gising! Hindi nagising. Sarap matulog! Okay mga kaibigan, araw na po ngayon ng Tuesday at ngayon ay June 24, 2025. Dito sa Sangguniang Panlunsod, dito yung last session day na nila. So mapapakinggan natin. Kaya lang, darating ba yung minority? Ayan, para mapapakinggan na natin yung kanilang mga kanilang mga valedictory address. Dumako po tayo sa ating mga lokal na balita. Patuloy na sinusulong na PhilHealth ang pagbalangkas ng pulisya kaugnay sa hangad na may patupad sa buong bansa ang programang kahalintulad ng Government Unified Incentives for Medical Consultation o GConsulta para lalong mailapit ang konsultasyong sulit at tama. Ito yung konsulta sa mas marami pang Pilipino. Kasunod dito ng pagpuri ng PhilHealth ni PhilHealth Vice President for Region 1 Dennis Adre kay Governor Ramon Gico III matapos mairehistro ng pamahalang palalawigan sa konsulta ang 1,409
728 na 1,409,728 na Pangasinense. Ito ang pinakamataas sa buong Region 1 base sa pinakahuling tala ng PhilHealth nitong May 2025. Ang nasabing bilang ay 67.14% ng kabuang bilang ng mga nairehistrong miyembro sa Region 1 na abot sa 2 milyon o sa mahigit 2 milyon. Ayon kay BP Adre, dahil ito sa sinusulong ni Governor Gico na Government Unified Incentives for Medical Consultation o GIConsulta na nagbigay ng 300 pisong insentibo para sa pamasahe at pangkain ng bawat Pangasinenseng nagparehistro sa konsulta. Iginiit ni BP Adre na ang nasabing halaga ay hindi bahagi ng 1,700 konsulta benefit package. Ipiniliwanag din niya na 1,700 hindi direkta binibigay sa bawat miyembro kundi sa accredited healthcare provider. Sa kaugnay na balita, tiniyak ni Governor Ramon Mongico III sa kanyang mahigit 3 milyong constituents na lahat ng 14 na provincial hospital sa Pangasinan ay patuloy na maghatid ng pinakamahusay na serbisyo sa pangangalagang pangtalusugan. Ito ay matapos papurihan ng PhilHealth ang lalawigan sa pangunguna sa pagpapatala ng humigit kumulang 1.4 milyong residente ng Pangasinan sa konsultasyong sulit at tama o konsulta sa pamamagitan ng Pangasinan Government Unified Incentives for Medical Consultation o GIConsulta Project. Nakumpleto ng lalawigan ang pagpaparehistro ng mga nasabing numero noong nakaraang buwan at hanggang ngayon ay binibilang pa rin. Iniulat ng PhilHealth na 600,945 sa mga miyembro ng konsulta ang naka-avail na ng maserbisyo o ang unang engkwentro ng pasyente. Ang konsulta package ay isang libreng outpatient benefit package na sumasaklaw sa konsultasyon, health screening at assessment, ilang piling laboratorio at diagnostics test, pati na rin ang mga piling gamot at gamot na i-avail sa mga piling pasilidad o ospital na accredited ng PhilHealth. Nauna na sinabi ni PhilHealth Regional Vice President Dennis Adre na wala ni isang sentimo ang inilabas ng kanilang ahensya sa pamalaang panlalawigan. Sa pagpupuri sa lalawigan, sinabi ng PhilHealth na malaki ang papel ng GIConsulta sa pagtulong sa health insurance na nakamit o na makamit ang mga numero. Sa ilalim ng GIConsulta, naglaan ng pamahalang palalawigan ng 300 bilang incentive sa bawat enrollee para sa transportasyon at pagkain ng mga individual na magparehistro para sa konsulta program. May 81 ospital at klinika, 75 dito ay gobyerno at 6 na pribado sa buong Pangasinan ay accredited na ngayon bilang konsulta providers. Ito ay isang malaking hamon para sa amin. Tila imposible, ngunit ito ay napaka-posible, sabi ni Governor Gico, nang sabihin pa niya na ang konsulta plus GIConsulta ngayon ay nagsisilbing gulugod ng isang sustainable healthcare program para sa Pangasinan. Sinimulan kahapon ng ang risk communication at community engagement sa mga pampublikong paaralan ng Balayang, Bulanay, Alos, Maawi, Linmansangan, Maliga, Kibuar, Tangkarang tungkol sa mga notifiable diseases gaya ng water and foodborne diseases, influenza like illness, dengue, rabies at leptospirosis. Nagsilbing resource speaker ang Disease Surveillance Officer Nurse 4 Jerome Amores at R1MC Nurse Maricel Estacio. Ito rin ay isang public awareness, lalong-lalo na ang mga naapektuhan ay mga nasa edad grade 1, 2, and 3. Sa bayan ng Bayangbang, sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Nina Jose Quiambao, kitang-kita talaga kung saan napupunta ang mga binabayad na buwis ng mga Bayambanggenyo. Kahapon, June 23, ipinamahagi niya ang 57 units ng Smart TV para sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya sa presensya ng mga opisyal ng LGU at makawani nito sa Balon Bayangbang Event Center. Ang naturang mga school equipment ay nabili mula sa pondo
ng LGU at Special Education Fund, kung saan kasama rito ang donasyong sahod ni Mayor Nina Jose Quiambao. Sa pamamagitan ng mga makabagong telebisyon, inaasahang mapapahusay ang kalidad sa pagtuturo ng mga guro at pag-aaral ng kanilang mga estudyante. Naniniwala si Mayor Quiambao at lokal na pamahalaan ng edukasyon ang susi sa pagunlad ng bayan at pagsugpo sa kahirapan. Kaya gagawin nila ang lahat upang matiyak na mga mag-aaral ay may access sa dekalidad na edukasyon sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Samantala, binigyan pagkilala ng LGU Bayangbang ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Bayangbang na magsisipagtapos na sa kanilang termino sa June 30, 2025 bilang pagpapalaga sa kanilang di matatawarang serbisyo at dedikasyon sa bayan. Sila pinakaloban ng mga plaque of recognition o plake ng pagkilala sa isang formal na seremonya sa Balon Bayangbang Event Center kahapon, June 23, na inorganisa ni SP Secretary Joel Camacho at sa presensya ng lahat ng opisyal at mga kawani. Kabilang sa mga pinarangalan si Honorable Milvin Hunyo, Honorable Philip Dumalanta, Honorable Benjamin Francisco de Vera, Honorable Amori Hunyo at Honorable Martin Tirado, na nagpamalas na mahusay na pamumuno, pagsusumikap at matatag na paninindigan sa paglilingkod sa bayan sa kabila ng mga hamon sa loob ng kanilang 9 na termino. Sumanya paghatid po natin ng ating mga lokal na balita. Ang inyong tagapagbalita, ako po si Susan Valdez Yadaw. Oras po natin, alas 5:34, katabay nga pala natin si Ka Edwin Inong. DWIZ! Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Jak Diludi lang Karsunyo 55 iti Kawayan Isabela agtagi balay idi nadagsen ti bagi kenrik na kada nagsusuupak kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Paudi Arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Paudi Arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agduma ti Paudi Arco capsule tapno mapadasan yung meti nariknak. No approved therapy claims. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para ad panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon siya agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Dagupan. DWIZ! Oras po natin, ganap ng alas 5:36. Kumusta po kayo ating mga kababayan? Ka Edwin, paki-alert ang Pag-asa. Pero maliwanag na, maganda na yung anong panahon. Lang narinig natin kahapon may LPA. Kukumustahin natin ang LPA. Ang ganda ng pasok, ang ganda ng pasok niya kung kailan na pasukan. Pero maganda naman, wala namang yung pag-ulan, parang mabilis lang. Okay pa naman yung nup-nup na nararanasan natin. Kaya lang, kapag gabi umulan, masarap matulog! Kumusta na po yung ating mga kababayan dyan, yung lahat ng mga nagsisipaghanda
para sa isasagawa sa alat ng mga nagsisipagandang mga LGUs, para sa oath-taking ceremonies na gaganapin po nila sa kanilang mga lugar. Sa 27, ang bagong mayor po ng Bayan ng Agno, si Mayor Jan Celeste. Sa 28 naman, ay yung mga alam lang natin sa 28 naman ay ang Alaminos City, si Mayor Art Brian Celeste at saka yung kanyang mga konsehales. 26 naman, ayan, si Mayor Patrick Karamat, at sa kahapon nakita natin naghahanda na yung preparasyon naman para sa oath-taking ceremony, isang napakasimpleng oath-taking ceremony na gaganapin pagkatapos ng flag raising ceremony. Si si Governor Monmon Gico III. So talagang simple lang, hindi na yung katulad ng mga nakikita natin na talagang mag-i-invite pa sila, magpuputap pa ng mga tolda at maraming mga gagawing mga preparasyon para sa oath-taking. Pero yung sabi po ni Vice Governor, isang napakasimpleng seremonya lang. Ayan, na after ng flag raising ceremony, doon na yung doon na gagawin yung oath-taking. So, gaganapin ito sa harapan ng mga empleyado ng provincial government. Pagkatapos, didiretso sila sa Sangguniang Palalawigan para naman sa oath-taking din ni Vice Governor Mark Lambino at saka lahat ng mga bagong mga re-elected board members at saka yung mga bagong board members. Kahapon din paalam na o nagbigay na ng kanilang valedictory address sina board member Chinky Tababa, si board member Binse at saka sino na nga yung isa pang board member na gagraduate na rin. Okay, at maasahan na rin yung first hindi pala sila magse-session muna. Kasi na yun para oath-taking lang sa Lunes. At ang first session nila ay gaganapin sa July 21. Okay, sa iba pa natin mga balita, dumako muna tayo sa mga schools. Ang isa sa tinututukan ngayon, part na ng Brigada Eskwela, yung pagbibigay ng information about bullying o anti-bullying at pagbibigay din ng kaalaman about mental health at saka reading comprehension. Ito yung mas tinututukan ngayon at saka tree planting. Ito yung magandang ito yung magandang mga proyekto kung ihahambing doon sa ibang mga proyekto, at ito ay naging bahagi nga ng Brigada Eskwela, pero yun nga magiging tuloy-tuloy daw ito. So bakit anti-bullying? Marami kasi mga insidente na itong anti-bullying medyo itong bullying medyo may iuugnay din po natin ito sa mental health. Yung iba kasi kapag lagi nabubully, na maaring maging sanito ng trauma at saka yung depression. Merong ano ang sinasabi ng batas tungkol sa anti-bullying. Ayon sa Republic Act number 10627 o Anti-Bullying Act of 2013, ang bullying ay ay anumang paulit-ulit na pananakit, pananakot, pang-iinsulto o pang-abuso, physical man, verbal, social o online na maaring makasira sa dignidad o kalagayan ng isang bata sa paaralan. Yung mga napapanood natin kapag meron yung mga bata talaga na binubuli, kapag nasimulan na nila i-bully, parang nakagawian na nila, nakakatuwa, parang nagiging habit na nilang binubuli o pinagkakatuwaan nila siyang i-bully, lalong-lalo na yung mga hindi lumalaban. So ano-ano ba yung mga uri ng bullying? Ito yung physical o pananakit tulad ng pananampal, pagsuntok, pagtulak, pambatok, di ba? Verbal, ito yung palalait, pagmumura, pananakot. Ayan, yung palalait. Meron meron din tinatawag na social o relational, pang-isolate, paninira ng reputasyon. Yun. At ang cyberbullying, palalait o pananakit o pananakot gamit ang social media o text. Yun. Pwede rin kahit nasa social media
Ito, meron din tinatawag nga pala na cyberbullying. Ayan, palalait o pananakot gamit ng social media o text. Bakit ito nakakabahala? Kasi po ang bullying hindi lang bahagi ng paglaki ng isang bata o normal na biruan. Ito ay maaring maging sanhi ng trauma at depression. Gaya nga sabi ko kanina, pwedeng magka-depression ng isang bata kapag madalas silang nabubuli. So, nagdudulot ng takot ito sa mag-aaral at maaring humantong sa absenteeism at pagkalayo sa loob o pagkalayo na loob sa mga magmulang. Sa mga matitinding kaso naman, nauwi pa to sa self-harm o pagkitil ng sariling buhay. Yan, marami tayong mga narinig na mga ganyang kwento. So, ayon sa Department of Education, isa sa 3 mag-aaral sa Pilipinas ay nakakaranas ng bullying sa eskwelahan. Kung hindi ito mapipigilan, tuloy-tuloy ang cycle ng pananakit at takot. Meron kasi yung mga bata na siga-siga, pero hindi nila namamalayan na gano'n. Hindi nila namamalayan na siga sila. Kala nila cute yung kanilang ginagawa. Pero yun nga po, maaaring maging sanipot ng trauma o depression. At yung siyempre absenteeism, nangirasan Lara, tatama rin na silang pumasok. O bakit pa sila papasok? Hindi naman sila inspired. O may makikita lang nila yung kaklase nila na nambubuli. So, ano sinasabi ng batas tungkol dito? Sa Republic Act No. 10627 o Anti-Bullying Act of 2013, lahat ng paaralan ay inaatasang bumuo ng Child Protection Policy Committee. Ayun. Dapat agarang tugunan ng anumang ulat ng bullying at kabilang sa aksyon ang counseling, pag-reprimand at kung kailangang suspensyon ng mga batang sangkot sa bullying. Inaatasan ng mga guro at prinsipal na iulat ito sa DepEd Learners Rights and Protection Office. Magugunitan ninyo kailan lang dito sa Dagupan may lumabas na desisyon ang korte o yung eskwelahan na hindi inaksyonan yung reklamo ng mga magulang sa bullying na ginagawa ng kaklase sa kanyang anak. Ayun, ang laki ng damyos. Kasi hindi nireprimand yung bata, parang ganoon. So nagreklamo, wala na matakbuhan, nagreklamo na sa korte ang mga magulang. Ang laki po ng penalty ng paaralang 'yon. 700,000 kung di ako nagkakamali. At saka yung school, kasi yung school kapag ka nasa school ang isang bata, siya yung may obligasyon niya yung mga bata kung ano man ang mangyayari dito. So dahil doon sa walang hindi pag-aksyon na isang pribadong paaralan dito sa Dagupan, yon nagreklamo yung magulang. So ngayon talagang tinututukan na po ngayon ng mga paaralan, kaya lahat daw ng paaralan kailangan bumuo ng Child Protection Policy Committee at agarang tugunan ang anumang ulat ng bullying. Huwag itong ipagwalang bahala at huwag itong i-ignore. Kabilang din yung aksyon na gagawin nila, counseling, pag-reprimand, at kung kailangan, suspension ng mga batang sangkot sa bullying. So, inatasan ng mga guro at prinsipal na iulat ito sa DepEd Learner Rights and Protection Office o LRPO. Ang DepEd Order No. 550 of 2030 naman, pinapatupad na implementing rules and regulations na Republic Act 10627. So, inatasan ng mga paaralan na agad imbestigahan sa loob ng 3 araw mula sa pagkakaalam ng insidente. So, kailangan din isumite ang incident report at ipasailalim sa tamang intervention ang biktima at saka ng bully. Ayun. Hindi lang yung ang biktima, kasi pati yung nambuli, kasi pareho sila, kung sakali pareho silang minor de edad. Ayan, ang DepEd Order 40-2012 naman, ito yung Child Protection Policy, nagsisilbing framework na lahat ng anti-violence program sa mga paaralan at naglalaman ng mga mekanismo para sa Child Protection Committee, counseling sessions at disciplinary measures. So, sinisiguro na ang bawat bata ay may karapatang mag-aral sa isang ligtas at mapagkalingang kapaligiran. Ayun. So, dito nga sa merong sa Mangaldan, kung ano daw ginagawa ng LGU Mangaldan, bilang tugon sa
insidente naman, pinagting na lokal na pamahalaan ng pamuno Mayor Bona ang kanyang kampanya kontra bullying sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan. Sana lahat ng mayor yung tutukan din itong anti-bullying na to. May naalala ko, meron isang mayor, siya pa yun ng bully. Meron mga mayor na bully, di ba? Meron dyan, marami dyan sa tabi-tabi. Bully lang, mga bully. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na po lang 5:47. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao, DWIZ. 10 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Kumusta po yung mga yung mga nagpagasolina kahapon, yung mga magraras para hindi sila para makapagpagasolina bago ang pagtaas ng presyo. Pero utay-utay naman daw, nakalimutan ko silipin kaninang umaga kung magkano na yung presyo. Pero kagabi rin, nakalimutan ko rin maggasolina. Ayan, puro na lang kalimot. Pero yun, pumayag na daw yung mga kumpanya na langis sa kahilingan ng Department of Energy o ni Department of Energy Officer in Charge, Sharon Garina, utay-utayin ang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayan. Nitong Lunes ng umaga, nakipagpulong si Garin sa iba pang opisyal ng DOE sa mga kinatawan ng mga kumpanya ng langis.
sa mga kumpanya na langis, ayon sa DOE, bago mag-alas 6 ng gabi, ay magpapasa ang mga oil companies sa DOE ng implementation scheme kabilang kung magkano ang ipatutupad na utay-utay sa presyo ng produktong petrolyo. Pero tataas din, dahan-dahan. Utay-utay kaya dahan-dahan. Hindi nila bibiglain. Parang killing me softly. Ayan, hinikayat din ni Gary ng mga oil companies na dagdagan pa ang retail station na may mga alok na fuel discount sa sektor ng transportasyon. At bago kumilos ang DOE, naglalaro sa 4 hanggang 5 ang inaasahang dagdag presyo sa mga petrolyo bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Ayan. Samantala, tiniyak naman ng LTO o ng LTFRB na walang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan dahil sa ilalabas na 2.5 bilyong fuel subsidy sa mga tsuper at operator ng jeepney, bus at tricycle. Yan. Hoy, kusamang tricycle. Huwag na. Huwag nyo na isali ang tricycle. Meron silang sariling scheme. Ayan. Meron silang sariling scheme para bumawi. Diyos ko, isang sakay mo ng kulang na lang 2 litro yung sisingilin nila. Binanggit na to ni Ariel Inton, ang spokesperson ng LTFRB sa programang Walang Atrasan na inutusan ni Transportation Secretary Vince Dizon ng LTFRB na wag magpapatupad ng dagdag pasahe sa mga jeepney. Kasi naman tataas bababa. Kapag bumaba, hindi naman sila nagbababa. Maintain yung kanilang pamasahe. So sinabihan na niya ang LTFRB na hindi siya nag-entertain ng fare hike. Sa ngayon, focus muna tayo sa fuel subsidy. Magandang balita yan sa ating commuters, paglalahad ni Inton. Git naman ni Rodolfo R.J. Havillana, presidente ng United Filipino Consumers and Commuters, dapat nang alisin ang excise tax na 9 pesos sa gasolina, 6 sa diesel, 3 sa kerosene at 12% value-added tax para makontra ang oil price hike dulot ng giyera sa Middle East. Ayan, kagabi, yung kaibigan natin, pero ako na-experience ko na rin talaga yan yung pupunta ka ng maaga sa mga uunahan mo yung pagtaas ng presyo, mampagasolina ka la, ang sagot ng mga gasoline stations ay wala pong stocks, ay naubusan po, o kaya iba magsasara sila maaga, o yung iba na nga nag-maintenance. So yun, ganun yung kaibigan nga natin, 3 gas station daw, sinubukan niya magpa-gas, walang stocks, wala nagme-maintenance. Ay, pero bukas pagbalik, parang gano'n, natulog ka lang, pagising mo, may stocks na, agad-agad. Ilang beses na rin natin nasubukan yan kapag yung umaga-umaga, kasi nga alas 6 nga ang alas 6 dapat ipatupad nila Yung iba dati na nag-open sila na alas 5, ay nga po, Clara Malucas na alas 5. Wala pa, sarado pa, mamaya pa. Pero pag kapag pagbaba pala yun, pag ibababa yung presyo, hihintayin meron silang basta merong dahilan. Pag itataas naman, ganun din. Ayun, mas merong dahilan, mas merong parang sila kapag itataas. Pero kapag ibababa, mabayag. At ito po ay dahil sa nararanasan dahil nga po sa nangyayaring giyera sa ibang bansa. Sa pagitan po ng Iran at saka Israel. At yung nga binomba na rin ng US ang Iran. So ayan, inabisuhan po ng Philippine Embassy sa Estados Unidos sa mga Pilipino na naninirahan dito na maging alerto sa posibleng pag-atake ng Iran bilang ganti sa missile attack ng US. Okay, kakasipot na amigo tayo. Si Boss Jing Cardinosa, kakalipad lang niya papunta ng US. Ayan, sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na kahit ang US government binala ng kanilang mamamayan sa magiging restback ng Iran matapos bombahin ng Amerika ang 3 nuclear site ng Iran noong linggo. So binanggit ng ambassador na ito ang unang pagkakataon na gumamit ng special bomb ang Amerika laban sa dayuhang bansa. Pinayuhan pa ni Romualdez sa mga Pinoy sa Amerika na maging alerto at iwasan ang pagtungo sa mga matataong lugar kung saan posibleng umatake ang mga kumakampi sa Iran. Nababala naman
Senator Pam Pilaping Lacson na ang pagbomba ng Trump administration sa mga nuclear facilities sa Iran ay maaring maging mitsa ng World War III. Oo nga, nakakatakot nga. Ayan, lalong-lalo na yung wala nang tigil, tagal. Ang tagal nang nakikipagbakbakan ng Iran. Ito nga raw ang siya nga raw bully diyan sa Middle East. Ayan, kumenta yung anti-bullying sa DepEd, meron ding anti-bully yung ginawa ni Trump, sabi niya. Hindi naman daw niya gustong pabagsakin yung gobyerno ng Iran. Yung ginagawa lamang ng yung paggawa nila ng nuclear bomb, yun yung kanilang pinipigilan. Okay, mga kaibigan, good morning kay Ernesto Musada, kay Sir Napoleon ko, good morning po, kay Josilia de Mateo, kay Cecilia Morante, Mamata, good morning. Madam Rosemary Keg, kumusta la? Ayan, kasama niya yung mga Kapampangan. Kumusta kayo? Welcome kayo kay Aniking Pangasinan. Tsaka yan, mga magaganda yung kasama niya. Siyempre, mga Kapampangan. From Pampanga. Ayan, at Kuya Benji Tan, good morning din. Mamata kay DC Vian, hello. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po nyo nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Napasilip ka. Sa alam po ni Carol Liway Iparagire, ako po si Susan Valdezia daw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app.